Dalawang pulang linya. Iyon lang ang nakita ni Rosalinda Flores, lina para sa mga kaibigan, at gumuho ang kanyang mundo. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng banyo para sa mga katulong. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang maliit na puting bagay na waring sumisigaw ng kanyang kasalanan. Isang butil ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo. Hindi, hindi ito pwedeng mangyari. Mabilis na tumayo si Lina at sumapo sa lababo. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong paligid. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang mukhang pagod, mga matang puno ng takot. Isang simpleng probinsyana na nangahas mangarap sa Maynila para sa pamilya. Pero ngayon, ang pangarap ay naging isang bangungot. Ang ama. Napapikit siya ng mariin. Ang ama ng dinadala niya ay walang iba, kundi ang kanyang amo, ang bilyonaryo at makapangyarihang si Mateo Alcantara. Agad bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, ang malakas na buhos ng ulan, ang sunod-sunod na kulog na yumanig sa buong mansyon. Natagpuan niya si Sir Mateo sa library. Mag-isa, basang-basa sa alak at kalungkutan. May kausap ito sa cellphone, galit na galit, at pagkatapos ay ibinato ang mamahaling aparato sa pader. Iyon ang unang beses na nakita niyang ganito karupok ang kanyang amo. Palagi itong formal, palaging may kontrol sa lahat. Ngunit sa gabing iyon, nakita niya ang isang lalaking wasak. Isang lalaking nalulunod sa sarili niyang mundo. Dahil sa awa, nilapitan niya ito. At sa isang iglap, sa gitna ng kanilang kalungkutan at pangangailangan ng karamay, may nangyaring hindi dapat. Isang pagkakamaling babaguhin ang kanilang buhay magpakailanman. Naramdaman ni Lina ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Paano na? Anong sasabihin niya sa kanyang nanay na may sakit? Sa kanyang tatay Ben na napakataas ng pride at dignidad? Hindi niya kayang ibigay sa kanila ang kahihiyang ito. Hindi. Kailangan niyang umalis. Ngayon din. Dali-dali niyang itinapon ang pregnancy test sa basurahan at tinakpan ng tissue. Walang dapat makaalam. Walang dapat makahalata. Sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang isang luma at punit na bag. Inilagay niya roon ang iilang piraso ng damit, ang kanyang pitaka na may kakarampot na ipon, at ang litrato ng kanyang pamilya. Bawat galaw niya ay mabilis at tahimik. Umupo siya sa gilid ng kama at kumuha ng papel at panulat. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat ng isang maikling liham. Sir Mateo, pasensya na po sa biglaan kong pag-alis. Kailangan na po ako sa probinsya. Maraming salamat po sa lahat. Lubos na gumagalang Lina. Isang patak ng luha ang tumulos sa papel. Binura ang ilang tinta. Hindi niya na yun pinansin. Maingat niyang tiniklop ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng kanyang unan. Madaling araw pa lamang. Ang buong mansyon ay tulog pa. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, bawat yapak ay pinipigilan niyang gumawa ng ingay. Dinaanan niya ang malawak na sala, ang mga mamahaling muebles, ang mga naglalakihang painting sa pader. Ito ang mundong hindi para sa kanya. Nang marating niya ang malaking pinto, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Isang ginintuang hawla. Maganda, ngunit malungkot. Nang makalabas siya ng gate, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya ng mabilis, papalayo sa mansyon, papalayo sa kanyang pagkakamali. Papalayo kay Mateo Alcantara. Makalipas ang ilang oras, nakasakay na siya sa isang luma at siksikang bus patungo sa kanyang probinsya. Nakasandal ang kanyang ulo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga gusaling unti-unting napapalitan ng mga puno at bukirin. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. Sa kabila ng takot, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang mumunting proteksyon para sa buhay na nasa loob niya. Buhay na bunga ng isang kasalanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Kinakabahan niya itong kinuha. Isang mensahe mula sa numerong hindi niya inaasahan. Sir Mateo, where are you?
We need to talk. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Paano? Bakit? Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang power button. Namatay ang screen ng cellphone. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga damit na para bang ang pagtatago nito ay magtatago rin sa kanya mula sa katotohanan. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ay simula pa lamang ng pagtakas, isang nakakabinging katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Mateo Alcantara pagmulat niya ng mata. Sanay siyang gumising sa mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa kusina o sa amoy ng kapeng unti-unting pumupuno sa hangin. Ngunit ngayong umaga, wala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng aircon at ang malakas na pintig ng sarili niyang ulo. Bumangon siya mula sa malambot na kama. Sapo ang kanyang sentido. Epekto ng alak kagabi. Naaalala niya ang galit, ang pagkabigo, ang pakiramdam na mag-isa sa kabila ng lahat ng yaman niya. At naaalala niya si Lina. Naaalala niya ang mahinahong presensya nito, ang pag-aalalang nakita niya sa mga mata nito, at ang init ng yakap nito na nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Napailing si Mateo. Isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali na dulot ng kanyang kahinaan. Ngunit isa rin itong pagkakamaling kailangan niyang ayusin. Lina Ngitiningman. Tawag niya. Inaasahan ang sagot na Sir mula sa labas ng pinto. Ngunit katahimikan lang ang sumagot. Kumunot ang noo niya. Lumabas siya ng kwarto. Suot pa rin ang gusot na damit na ginamit niya kagabi. Ang buong mansyon ay tila walang buhay. Malinis, plansado ang lahat. Pero kulang. May kulang. Lina? Muli niyang tawag. Mas malakas na ngayon. Wala pa ring sagot. Nagsimula siyang makaramdam ng inis. Hindi siya sanay na hindi nasusunod. Pumunta siya sa kusina at nakita ang ibang mga katulong na nagbubulungan. Nasaan si Lina? Tanong niya sa malamig na boses. Nagkatinginan ang mga ito, puno ng takot. Isang matandang kasambahay ang lumapit. Sir, umalis na po si Lina. Maagang maaga po kanina. Umalis? Anong ibig mong sabihin na umalis? Nag-iwan po siya ng sulat sa kanyang kwarto. Pero sir, sabi ng matanda, nanginginig. Mabilis na tinungo ni Mateo ang kwarto ni Lina sa servants' quarters, isang maliit at simpleng silid. Sa ibabaw ng unan ay nakita niya ang isang nakatuping papel. Kinuha niya ito at binasa. Ang maikling sulat ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Kailangan na po ako sa probinsya. Ganoon lang. Pagkatapos ng lahat, aalis siya ng walang paalam na parang walang nangyari. Isang apoy ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Sino siya para basta-basta na lang siyang iwan? Isa lang siyang katulong. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may ibang emosyon. Isang pakiramdam ng pagkawala. Hindi niya ito maintindihan. Bumalik siya sa sala, ang sulat ay lukot na sa kanyang kamao. Napansin niya ang isa sa mga mas batang katulong na nakatingin sa kanya, na tila may gustong sabihin. What is it? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong awtoridad. Sir. Nauutal na sabi ng dalaga. Napansin ko lang po kasi nitong mga nakaraang araw, parang palaging nahihilo si Lina. Madalas po siyang nagsusuka sa umaga. Natigilan si Mateo. Pagsusuka sa umaga, bigla ang pag-alis, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi. Imposible. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Marco, I have a job for you. It's urgent. Yes, sir? Find out everything you can about Rosalinda Flores, her family, her province, everything. And one more thing. Check the nearby clinics. I want to know if she went for a checkup recently. Do it now. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco. Ibaba niya ang tawag at naglakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Ang isip niya ay lumilipad.
Kung totoo ang hinala niya, anong gagawin niya? Isang anak? Sa isang probinsyana? Sisirain nito ang lahat ng plano niya. Ang mga business deal, ang reputasyon ng pamilya Alcantara. Makalipas ang isang oras na parang isang taon, tumunog ang telepono niya. Si Marco. "Sir," sabi ni Marco sa kabilang linya, "I have the information. Rosalinda Flores is from a small fishing village in Quezon. And sir, you were right. She visited a small clinic 3 days ago. The record says she bought a pregnancy test." Napahawak si Mateo sa kanyang mesa. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti sa higpit ng hawak. "There's more, sir," pagpapatuloy ni Marco. "The clinic's logbook confirms it. Positive result." Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot kay Mateo. So, it was true. Tumakas ito. Dala-dala ang anak niya. Ang tagapagmana ng imperyo ng mga Alcantara. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngising malamig at puno ng determinasyon. "Marco," sabi niya, ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng panganib. "Ready the helicopter. Cancel all my meetings for the week." "Sir, saan po tayo pupunta?" Tumingin si Mateo sa bintana, sa mga nagtataasang gusali na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. "I'm going to a small fishing village in Quezon." Ano pong gagawin natin doon, sir?" "I'm going to get what's mine." Huminto siya sandali. "And Marco, prepare a generous financial assistance package. Very generous. It's time to settle this." Ang hangin sa probinsya ay may dalang amoy ng dagat at lupa. Isang amoy na kinalakihan ni Lina. Pagkababa niya ng bus, pakiramdam niya ay gumaan kahit paano. Ang mabigat na pasan niya sa dibdib. Ito ang kanyang mundo. Dito, ligtas siya. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay agad naglaho nang makita niya ang kanyang tatay Ben na nag-aabang sa terminal. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga mata ay matalim. Walang bakas ng ngiti. "Bakit ka umuwi nang hindi nagsasabi?" Iyon agad ang bungad nito sa kanya. Walang yakap. Walang kamusta. Napatungo si Lina. "Tatay, na-miss ko po kasi kayo." "Si nanay, kamusta po siya?" Pag-iiba niya ng usapan. "Huwag mong ibahin ang usapan, Rosalinda," mariing sabi ng ama. "May problema ba sa Maynila? Inaway ka ba ng amo mo?" "Wala po, tay. Gusto ko lang po talagang umuwi." Pagsisinungaling niya. Iwas ang tingin. Hindi na muling nagsalita si Tatay Ben. Kinuha nito ang kanyang bag at nagsimulang maglakad. Tahimik lang siyang sumunod. Ang bawat hakbang ay parang may nakadagang mabigat na bato. Ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid ay hindi nagbago. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Sion, na nagwawalis sa bakuran. Nang makita siya nito, agad itong napangiti at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. "Lina, anak, anong ginagawa mo rito?" "Na-miss ko po kayo, Nay," sabi ni Lina. Niyakap ang ina ng mahigpit. Ito ang yakap na kailangan niya. Ngunit bago pa man niya masabi ang katotohanan, bago pa man siya makahingi ng tawad, isang ugong mula sa himpapawid ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang ugong na palakas ng palakas. Napatingala sila. Mula sa asul na langit, isang makintab na itim na helicopter ang dahan-dahang bumababa. Sa malawak na kaparangan, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang malakas na hangin mula sa elisi nito ay nagpatumba sa mga tanim at nagpalipad ng alikabok. Lahat ng mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagtataka sa biglaang pagdating ng bakal na ibon. Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Hindi pwede. Nang tumigil ang pag-ikot ng elisi, pumukas ang pinto ng helicopter at mula roon ay bumaba ang isang figura na hinding-hindi niya makakalimutan. Si Mateo Alcantara. Nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks na para bang isa lang itong ordinaryong araw sa opisina.
Ang itsura niya ay hindi nababagay sa simpleng bukirin. Kasunod niya ang kanyang assistant, si Marco, na may bitbit na isang itim na briefcase. Nagsimulang maglakad si Mateo patungo sa kanilang bahay. Ang mamahalin niyang sapatos ay lumulubog sa putik. Bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad at kapangyarihan. Napatayo si Tatay Ben, ang kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Si Aling Sean naman ay napahawak sa braso ni Lina. Nagtatanong ang mga mata. "Sino siya, anak?" Hindi makasagot si Lina. Pakiramdam niya ay napipi siya. Huminto si Mateo sa harap nila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lina. "We need to talk," sabi niya sa malamig na boses. Si Tatay Ben ang humakbang pasulong. "Sino ka? At anong kailangan mo sa anak ko?" Tumingin si Mateo kay Tatay Ben na para bang isang langaw lamang ito na gumugulo sa kanya. "I am Mateo Alcantara, her employer, and this is a private matter." Gumisi si Tatay Ben. "Walang pribadong bagay sa pamamahay ko, Ginoo. Kung anong sasabihin mo sa anak ko, sabihin mo sa harap ko." Bumuntong hininga si Mateo, tila nawawala ng pasensya. Sinenyasan niya si Marco. Binuksan ni Marco ang briefcase. Sa loob, tambak ang mga bagong imprentang pera. "I'm here to take responsibility," sabi ni Mateo. Ang tingin ay bumalik kay Lina. "I know about the child. I will provide for everything. Your family will never have to work another day in your lives. Just sign this agreement and we can all move on." Inabot ni Marco ang isang folder at ang briefcase ng pera kay Tatay Ben. Ang buong paligid ay natahimik. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Tinitigan ni Tatay Ben ang pera. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na nag-ugat pa sa malalim na nakaraan, sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Tatay Ben ang briefcase at ibinalibag ito sa lupa. Kumalat ang mga pera sa putikan. Pagkatapos ay kinuha niya ang folder at ihinagis ito sa mukha ni Mateo. "Responsibilidad?" Sigaw ni Tatay Ben. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Iyan ba ang tingin ninyong mayayaman sa responsibilidad? Pera? Isang pirasong papel? Akala mo ba mabibili mo ang dangal ng anak ko?" Nagulat si Mateo. Sa buong buhay niya, ngayon lang may gumawa sa kanya nito. "Alam mo ba, Ginoo?" Pagpapatuloy ni Tatay Ben, lumuluha na ang mga mata. "Ang asawa ko, nagtrabaho rin sa Maynila. Sa isang pamilyang kasing yaman mo. Pinagbintangan siyang magnanakaw. Ipinahiya. Itinaboy na parang aso. Iyan ang mundong kinabibilangan mo. Isang mundong walang puso." Niyakap ni Aling Sion ang kanyang asawa. Umiiyak na rin. Si Lina naman ay napahagulgol na. "Hindi ko ipagbibili ang aking apo," sigaw ni Tatay Ben. Nakatayo lang si Mateo, hindi makapagsalita. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ay walang silbi sa harap ng nag-aalab na dignidad ng isang ama. Kung gusto mong patunayan na seryoso ka, huminga ng malalim si Tatay Ben. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang hamon. "Kung gusto mong maging karapat-dapat sa anak ko at sa magiging apo ko?" Itinuro niya ang malawak na bukirin, ang mga kalabaw, ang mga gamit sa pagsasaka. "Manatili ka rito. Iwan mo ang pera mo. Iwan mo ang pangalan mo. Mamuhay ka tulad namin. Magtrabaho ka sa ilalim ng araw. Patunayan mo sa akin na isa kang lalaki at hindi lang isang walking ATM." Nagtawanan ng ilang usisero. "Bibigyan kita ng 3 buwan," pagtatapos ni Tatay Ben. "Patunayan mo ang iyong sarili. Kung hindi, umalis ka at huwag ka nang babalik kailanman." Ang hamon ay nakabitin sa hangin. Tumingin si Mateo kay Tatay Ben. Sa galit nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lina na umiiyak sa isang sulok. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Mateo Alcantara ay hinarap sa isang problemang hindi kayang solusyonan ng kanyang pera.
Nginisihan niya si Tatay Ben, isang ngisi ng pagtanggap sa hamon. Sige, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Payag ako. Ang unang gabi ni Mateo sa probinsya ay isang impyerno. Ang tinutulugan niya ay hindi isang silid, kundi isang lumang bodega na amoy lupa at alikabok. Ang kanyang kama ay isang papag na kawayan na tumutunog sa bawat galaw niya. Ang tanging kumot niya ay manipis at magaspang. May mga lamok na walang tigil sa pag-ugong sa kanyang tainga. Ilang beses niyang naisip na tumayo, maglakad pabalik sa helicopter at iwan ang lugar na ito. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang mga mata ni Tatay Ben na puno ng panghahamak at ang mga mata ni Lina na puno ng takot. Hindi. Hindi siya aatras. Hindi siya magpapatalo sa isang matandang magsasaka. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising na siya ng isang malakas na katok. Si Tatay Ben. Bangon na, senyorito. Baka gusto mong matutunan kung saan nanggagaling ang kanin na kinakain mo. Sarkastikong sabi nito. Walang imik na sumunod si Mateo. Dinala siya nito sa isang bukirin na malawak at maputik. Sa gitna niyon ay isang kalabaw na mahinahong ngumunguya ng damo. Iyan ang magiging partner mo ngayon, sabi ni Tatay Ben, sabay abot sa kanya ng isang araro. Kailangan mong araruhin ang kalahati ng bukid na yan bago mananghalian. Tinitigan ni Mateo ang araro. Pagkatapos ay ang kalabaw. Pagkatapos ay ang malawak na putikan. Sa buong buhay niya, ang pinakamabigat na binuhat niya ay ang isang briefcase na puno ng mga kontrata. Hindi ka marunong? Tanong ni Tatay Ben. May ngisi sa labi. Ganoon ba? Ang CEO ng isang malaking kumpanya, walang alam sa totoong trabaho? Nagsalubong ang kilay ni Mateo. Kaya ko to, sabi niya. Puno ng yabang. Ngunit ang yabang ay madaling naglaho. Ang kalabaw ay hindi sumusunod sa kanya. Ang araro ay masyadong mabigat. Ang putik ay malagkit at hinihila ang kanyang mga paa pababa. Ilang minuto pa lang, ang kanyang mamahaling damit ay puno na ng putik. Ang kanyang mukha at buhok ay basang-basa sa pawis. Ang sikat ng araw ay tila isang kalaban. Walang awang sinusunog ang kanyang balat. Narinig niya ang mahihinang tawanan mula sa di kalayuan. Ang mga ibang magsasaka at ilang mga bata ay pinapanood siya, nagbubulungan, natatawa sa kanyang kahinaan. Isang CEO, isang bilyonaryo, ngayon ay isang payaso sa gitna ng bukid. Nang sa wakas ay napagalaw niya ang kalabaw, nawalan naman siya ng balanse at bumagsak ng patihaya sa putik. Mas lumakas ang tawanan, napasuntok si Mateo sa putik. Galit. Pagkapahiya. Ito ang nararamdaman niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Nang tanghali, pagod na pagod siyang sumilong sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang kanyang mga palad ay namumula at nagpapaltos. May mga sugat na humahapdi. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay pumirma ng mga tseke na milyon-milyon ang halaga. Ngayon ay mukhang kamay ng isang pulubi. Lumapit si Tatay Ben, walang emosyon ang mukha. Inabutan siya nito ng isang bumbong ng tubig at isang balot ng dahon ng saging. Tanghalian mo? Sabi nito bago siya tinalikuran. Nang buksan niya ang balot, nakita niya ang isang maliit na kanin at 2 pirasong tuyo. Napangiwi siya. Ito ang pagkain niya? Ngunit ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Isinubo niya ang kanin. Ang alat ng tuyo ay tila ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Mula sa bintana ng kanilang bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Lina ang lahat. Ang puso niya ay nahahati. Isang parte sa kanya ang naaawa kay Mateo. Ngunit isang parte rin ang nagsasabing nararapat lang ito sa kanya. Pagsapit ng gabi, halos gumapang si Mateo pabalik sa kanyang bodega. Ang bawat parte ng kanyang katawan ay sumasakit. Humiga siya sa papag at napapikit.
Iniisip kung paano niya malalagpasan ang susunod na araw. Maya-maya, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. Si Lina. May dala siyang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang basahan. Sa kabilang kamay, may dala siyang isang plato ng kanin at adobo. Hindi sila nagsalita. Maingat na inilapag ni Lina ang mga dala niya sa isang maliit na bangko. Kinuha niya ang kamay ni Mateo. Nagulat si Mateo sa lambot ng kanyang paghawak. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga sugat nito gamit ang basahan. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang dinikdik na dahon ng bayabas at maingat na ipinantapal sa mga paltos. Naramdaman ni Mateo ang hapdi, ngunit mas nangingibabaw ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang magdikit ang kanilang mga balat. Tinitigan niya si Lina. Ang ilaw mula sa gasera ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Salamat." Halos pabulong na sabi ni Mateo. Hindi sumagot si Lina. Tumayo lang ito at inilapit sa kanya ang plato ng pagkain. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at lumabas. Isinarang muli ang pinto. Naiwan si Mateo, nakatingin sa kanyang mga kamay na may gamot na. Inamoy niya ang mabangong adobo. Nasa gitna siya ng sakit at pagkapagod. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng madilim na bodega, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ngunit habang nakahiga siya, tinititigan ang kanyang mga palad na puno ng sugat, hindi niya maiwasang itanong sa sarili, "Ano ba talaga ang ginagawa ko rito?" Ang kanyang cellphone ay nasa loob ng kanyang bag. Isang tawag lang kay Marco at matatapos ang lahat ng ito. Isang tawag lang. Kinabukasan, hindi nagising si Mateo sa katok ni Tatay Ben. Nagising siya sa sarili niyang panginginig. Ang kanyang katawan ay parang nag-aapoy sa init, ngunit ang pakiramdam niya ay nagyayelo siya sa lamig. Bawat paghinga niya ay mabigat. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang buong mundo ay umikot. Napahiga siyang muli, daing sa sakit ng ulo at katawan. Nang pumasok si Tatay Ben sa bodega, nakita niya si Mateo na nakabaluktot sa papag, namumutla at nanginginig. Hinawakan niya ang noo nito. "Nilalagnat ka," sabi ni Tatay Ben. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Epekto ng pagkababad sa araw kahapon. "Manatili ka lang dyan." Umalis si Tatay Ben at ipinagsabi sa kanyang mag-ina ang nangyari. "Kawawa naman pala," sabi ni Aling Sion. "Lina, anak, dalhan mo siya ng lugaw at gamot. Bantayan mo muna." "Pero Nay," pag-aalinlangan ni Lina, naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama. "Hayaan mo na ang tatay mo. May sakit ang tao, kailangang alagaan. Sige na." Utos ng ina. Walang nagawa si Lina kundi sumunod. Nagluto siya ng mainit na lugaw at kumuha ng gamot. May kaba sa kanyang dibdib habang naglalakad siya pabalik sa bodega. Naabutan niyang mahimbing na natutulog si Mateo, ngunit halatang hindi ito komportable. Pawis na pawis ang kanyang noo. Maingat na umupo si Lina sa isang maliit na bangko sa tabi ng papag. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo. Isinawsaw sa maligamgam na tubig at dahan-dahang ipinunas sa noo at leeg ni Mateo. Sa bawat pagdampi ng bimpo, napapangiwi ang lalaki, ngunit tila bahagyang gumiginhawa. Maya-maya, nagsimulang magsalita si Mateo sa kanyang pagtulog. Mga salitang hindi maintindihan, mga pangalan ng tao mula sa kanyang mundo. The stocks are falling. Dad, I can handle it." Naawa si Lina. Sa kabila ng pagiging arogante nito, sa kabila ng kapangyarihan nito, heto siya ngayon, walang kalaban-laban. Isang bilyonaryo na giniginaw sa isang lumang bodega. At pagkatapos, isang pangalan ang binanggit niya na nagpatigil sa paghinga ni Lina. "Lina." Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan niya. Pabulong. Puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lina.
pagsisisi, pangungulila. Lina, I'm sorry. Napahawak si Lina sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Maghapon siyang nagbantay, nagpalit ng bimpo, sinubukang ipainom ng gamot. Hindi siya umalis sa tabi nito. Pagsapit ng gabi, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit ang unang imahe na naging malinaw ay ang mukha ni Lina. Ang mukha nitong pagod at puno ng pag-aalala. Lina? Mahinang tawag niya. Gising ka na, sabi ni Lina, bahagyang umiwas ng tingin. Kumusta ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Mateo na umupo. Inalalayan siya ni Lina. Ikaw ang nag-alaga sa akin? Tumangulang si Lina. Bakit? Tanong ni Mateo. Hindi agad nakasagot si Lina. May sakit ka. Kailangan mong gumaling. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng amo at katulong. Iba ito. May bigat. May kahulugan. Sa Maynila, basag ni Mateo sa katahimikan. Kapag nagkakasakit ako, ang doktor at mga nurse ang pumupunta sa mansyon. Walang pamilya, walang nagbabantay, trabaho lang lahat. Napatingin si Lina sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong kalungkutan sa mga mata nito. Wala kang kasama? Tanong niya. Umiling si Mateo. Ang pamilya ko, negosyo lang ang pag-uusapan. Ang mga kaibigan ko, pera lang ang habol. Mag-isa lang ako, Lina, kahit napapaligiran ako ng maraming tao. Hindi alam ni Lina kung anong sasabihin. Ngayon niya lang naintindihan ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nakita niya sa library noong gabing umuulan. Ikaw, sabi ni Mateo. Bakit ka tumakas? Napatungo si Lina. Natakot po ako. Saan? Sa lahat. Sa sasabihin ng pamilya ko. Sa sasabihin ng mga tao. At natakot ako para sa'yo. Kumunot ang noo ni Mateo. Para sa akin? Masisira ang pangalan mo, sir. Ang buhay mo. Isa lang po akong katulong. Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Mateo. At hindi ka lang isang katulong, Lina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lina. Mainit pa rin ito dahil sa lagnat, ngunit ang paghawak niya ay banayad. Salamat sa pag-aalaga mo, sabi niya. Tinititigan ang mga mata ni Lina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na ginawa nila sa pagitan ng isa't isa ay tila gumuho. Wala ng amo, wala ng katulong. Tanging dalawang tao na naghahanap ng koneksyon. Isang malakas na pag-ubo mula sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Nakatayo roon si Tatay Ben. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim sa magkahawak nilang mga kamay. Agad na binawi ni Lina ang kanyang kamay na para bang napaso. Mukhang magaling ka na, sabi ni Tatay Ben. Ang boses ay malamig na parang yelo. Nakatingin lamang kay Mateo. Mag-uusap tayo, lalaki. Kinabukasan, magaling na si Mateo. Ang lagnat ay nawala na, ngunit ang sakit ng katawan ay naroon pa rin. Hindi siya pinagtrabaho ni Tatay Ben sa bukid. Sa halip isinama siya nito sa tabing ilog. Pagsapit ng dapit hapon, ang paligid ay payapa. Ang tunog lang ng agos ng tubig at ng mga kuliglig ang maririnig. Umupo si Tatay Ben sa isang malaking bato. Nanatiling nakatayo si Mateo sa di kalayuan, naghihintay. Umupo ka, sabi ni Tatay Ben, hindi nakatingin sa kanya. Sumunod si Mateo. Umupo sa isang batong malapit dito. Alam ko ang iniisip mo. Simula ni Tatay Ben, ang tingin ay nasa malayong abot-tanaw kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Iniisip mo na isa akong matandang malupit na pinapahirapan kita ng walang dahilan. Hindi umimik si Mateo dahil sa isang parte,
Totoo iyon. Hindi kita personal na kaaway, Mateo. Pagpapatuloy ng matanda. Ang kaaway ko ay ang mundo na ginagalawan mo. Ang mundong minsan nang sumira sa pamilya ko. Huminga ng malalim si Tatay Ben na para bang may hinuhugot na isang mabigat na alaala mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Si Sion, ang asawa ko, ang nanay ni Lina, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Napakasipag niyan. Noong dalaga pa siya, pumasok din siyang katulong sa Maynila. Sa isang mansyon na kasing laki ng sayo, puno ng pangarap para rin tulungan ang kanyang pamilya. Tumingin si Tatay Ben kay Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang isang matinding sakit sa mga mata nito. Isang araw, nawala ang isang mamahaling kwintas ng kanyang amo. Agad siyang pinagbintangan, hindi siya pinakinggan, hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Tinawag siyang magnanakaw sa harap ng ibang mga katulong, ipinahiya. Pagkatapos ay itinaboy palabas ng mansyon na walang dalang kahit ano, kundi ang kahihiyan. Nakinig lang si Mateo, ang kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng bigat. Umuwi si Sion dito, nawasak ang puso at pagkatao. Matagal bago siya muling ngumiti. Matagal bago niya muling pinagkatiwalaan ang mga tao. Ang sugat na iyon, hindi na talaga tuluyang naghilom, lalo na sa akin. Kaya nang malaman kong nagtatrabaho si Lina sa isang mansyon sa Maynila, dagdag ni Tatay Ben, hindi ako mapakali. At nang dumating ka rito, dala ang iyong pera, na para bang isang pirasong basura lang ang dangal ng anak ko. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Ngayon, naintindihan na ni Mateo. Ang galit ni Tatay Ben ay hindi dahil sa yabang. Ito ay galit na nagmula sa pag-ibig. Isang pag-ibig ng isang ama na gustong protektahan ang kanyang anak mula sa sakit na naranasan na ng kanyang asawa. Hindi lahat ng mayayaman ay masama. Mahinang sabi ni Mateo. At hindi lahat ng mahirap ay banal, sagot ni Tatay Ben. Pero ang pera, Mateo, may kakayahan itong bulagin ang tao. May kakayahan itong gawing manhid ang puso. Nakikita ko yan sa'yo noong una kang dumating. Pero ngayon, huminto si Tatay Ben at tinitigan si Mateo. Isang tingin na sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Ngayon, hindi ko na sigurado. Katahimikan. Napaisip si Mateo tungkol sa sarili niyang ama. Isang taong hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng kahinaan. Isang taong palaging nagsasabi na ang emosyon ay sagabal sa negosyo. Nakita niya ang pagkakatulad. Ang amo ng nanay ni Lina, ang sarili niyang ama. Pareho silang biktima ng paniniwalang ang yaman at kapangyarihan ang sukatan ng isang tao. At siya, muntik na siyang maging ganoon. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin, Tay, sabi ni Mateo. At nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Hindi niya sinasadyang sabihin ang Tay, pero lumabas na lang ito. Hindi ngumiti si Tatay Ben, ngunit ang tensyon sa kanyang muka ay bahagyang nawala. Tumayo ito. Halika na, malamig na ang hapunan. Habang naglalakad sila pabalik, ibang-iba na ang pakiramdam ni Mateo. Ang paggalang na nararamdaman niya para kay Tatay Ben ay mas lumalim. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang pagsubok na kailangan niyang lampasan, kundi bilang isang ama na kailangan niyang patunayan. Nagsimula siyang magtrabaho ng mas masipag kinabukasan. Hindi na dahil sa pride, kundi dahil sa isang bagong layunin. Ang bawat patak ng pawis niya ay isang paraan ng pagpapakita na naiintindihan niya na nagbabago na siya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang sirang bakod, isang batang lalaki ang tumatakbong lumapit sa kanya. Kuya! Kuya! Sigaw ng bata. Humihingal. May bisita po kayo. Galing Maynila. Kumunot ang noo ni Mateo. Hindi niya inaasahan ng sinuman. Nakasakay po sa isang magarang kotse. Hinahanap po kayo. Kasabay ng pagsasalita ng bata, isang itim at makintab na Mercedes-Benz
ang dahan-dahang pumasok sa bakubakong daan ng baryo. Ang eleganteng sasakyan ay tila isang alien sa simpleng kapaligiran. Huminto ito ilang metro mula sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon ay bumaba ang isang babae. Nakasuot ng puting dress, may suot na malaking sunglasses at nakatakong. Ang bawat galaw niya ay sumisigaw ng yaman at karangyaan. Nabitawan ni Mateo ang hawak niyang martilyo. Ang kanyang dugo ay tila nagelo sa kanyang mga ugat. Celeste, bulong niya sa sarili. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Well, 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 look what we have here. Ang dakilang CEO, naglalaro ng putik. How charming. Ang pagdating ni Celeste ay parang isang bagyo na biglang nanalasa sa isang payapang karagatan. Dala niya ang hangin ng Maynila, isang hangin na may amoy ng pera, kapangyarihan, at pangmamata. Mateo darling, sabi ni Celeste, dahan-dahang naglakad palapit, maingat na iniiwasan ang mga putik na para bang mga landmine. I was so worried, hindi ka makontak. Akala ko, kung napano ka na. At heto ka lang pala, nagpapanggap na magsasaka. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng sunglasses ay nang-iinsulto. Tinitingnan niya si Mateo mula ulo hanggang paa, ang maruming damit, ang pawis sa mukha, ang mga kalyo sa kamay, isang giwi ng pandidiri, ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo rito, Celeste? Tanong ni Mateo. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagkatuwa. Isn't it obvious? I'm here to rescue you from this nightmare. Sagot ni Celeste, ikinumpas ang kamay sa paligid. Come on, Mateo. Tama na ang laro. Let's go home. This is my home for now. Maring sagot ni Mateo. Tumawa si Celeste, isang tawang pilit at matinis. Don't be ridiculous. At sino ang kasama mo rito? Ang pamilya ng katulong mo? Sakto namang lumabas si Lina mula sa kanilang bahay. May dalang isang basong tubig para kay Mateo. Natigilan siya nang makita ang eleganteng babae na kausap nito. Agad niyang naramdaman ang isang matinding kaba. Napansin siya ni Celeste. Ang mga mata nito ay lumiit. Sinusuri si Lina na parang isang insekto. Nakita nito ang unti-unting paglaki ng tiyan ni Lina sa ilalim ng luma nitong duster. Ah, sabi ni Celeste, isang mapanuyang nanangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. So, this is her, the little maid. Ang kapal din naman pala ng mukha mo, ano? Pagkatapos mong sirain ang buhay ng amo mo, magtatago ka rito na parang walang nangyari? Namula ang mukha ni Lina. Napatungo siya, hawak ng mahigpit ang baso. Pakiramdam niya ay lumiit siya hanggang sa maging isang langgam. Celeste, stop it! Banta ni Mateo. Hahakbang sana palapit kay Lina, ngunit hinarangan siya ni Celeste. Why? Are you protecting her? Tanong ni Celeste. Tumataas ang boses. This tramp? Ito ba ang ipinalit mo sa akin, Mateo? Isang hamak na probinsyana na ginamit ang katawan para lang umangat sa buhay? Hindi po totoo yan. Mahinang sagot ni Lina. Nanginginig ang boses. Huwag mo akong kausapin, sigaw ni Celeste. Wala kang karapatan. Ang eskandalo ay umabot hanggang sa palengke ng baryo kinabukasan. Sinadyang pumunta roon ni Celeste, habang naroon din si Lina at si Aling Sion para mamili. Sa harap ng maraming tao, muling nagsimula si Celeste. Magkano ba ang kailangan mo? Sabi ni Celeste kay Lina. Sabay dukot ng isang makapal na wad ng pera mula sa kanyang Hermes bag. Here, 100,000. Sapat na ba yan para layuan mo si Mateo? O gusto mo pa ng mas malaki? Sabihin mo lang. Lahat ng tao ay may presyo, lalo na ang mga desperada. Inihagis ni Celeste ang pera sa paanan ni Lina. Kumalat ito sa sahig ng palengke, sa tabi ng mga gulay at isda. Lahat ng tao ay napatingin. Ang ilan ay nagbulungan. Ang iba ay nakatingin kay Lina
na may halong awa at panghuhusga. Nanginginig ang buong katawan ni Lina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng buong baryo. Ngunit bago pa man siya tuluyang masira, isang malakas na boses ang narinig ng lahat. "Pulutin mo yan!" Si Tatay Ben. Nakatayo siya sa likod ni Aling Sion. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumawa si Celeste. "At sino ka naman para utusan ako?" "Ako ang ama ng babaeng binabastos mo," maringis sabi ni Tatay Ben. Naglakad siya palapit hanggang sa magkaharap sila ni Celeste. Hindi siya natinag sa karangyaan nito. "At sa pamamahay ko, sa baryo ko, hindi namin tinatanggap ang ugaling basura." Nanlaki ang mata ni Celeste sa gulat at insulto. "Ang pera mo!" Pagpapatuloy ni Tatay Ben, itinuturo ang mga nakakalat na salapi. "Wala yang halaga rito. Ang dangal ng anak ko, ang dignidad ng pamilya ko, hindi yan nabibili kahit ng lahat ng yaman ninyo sa Maynila. Kaya kung ako sa'yo, binibini, pulutin mo ang bawat isang piraso ng papel na yan at umalis ka sa aming baryo." Isang katahimikan ang bumalot sa buong palengke. Walang nangahas na gumalaw. "Umalis ka," ulit ni Tatay Ben. Ang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit mas mapanganib. "Bago ko makalimutan na babae ka." Sa likod ni Tatay Ben, dumating si Mateo. Tumayo siya sa tabi ni Lina at hinawakan ito sa kamay, sa harap ng lahat. "Narinig mo siya," sabi ni Mateo kay Celeste. Ang boses ay malamig. "She is my family. You are not. Umalis ka na." Ang tingin ng lahat, ni Tatay Ben, ni Mateo, at ng buong baryo, ay nakatutok kay Celeste. Napapaligiran siya. Talunan. Ang mukha ni Celeste ay namula sa galit at pagkapahiya. Yumuko siya at mabilis na pinulot ang pera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Tumayo siya at tinitigan sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay nangako ng paghihiganti. "Pamilya?" sabi niya sa isang mapait na tawa. "Tingnan natin kung ano ang halaga ng pamilya mo, Mateo, kapag wala ka nang natitira." Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya ang isang banta na nakabitin sa hangin. Isang banta na hindi pa naiintindihan ni Mateo, ngunit sapat na para magdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Pagkaalis ni Celeste mula sa palengke, hindi agad nakahinga ng maluwag si Mateo. Alam niya ang ugali nito. Si Celeste ay hindi isang babaeng basta-basta na lang sumusuko. Mayroon itong huling baraha at alam niyang ilalabas nito yon. Kinagabihan, habang nag-iigib siya ng tubig mula sa poso, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Hindi na siya nagulat nang makita si Celeste. Nakatayo sa dilim, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Hindi pa ako tapos sa'yo, Mateo," sabi nito sa malamig na boses. "Ano pa ang kailangan mo, Celeste? Ipinahiya mo na ang sarili mo. Umalis ka na." "Ipinahiya?" Ngumisi si Celeste. "Oh, Mateo, ang nangyari kanina ay isang maliit na palabas lang. Ito ang totoong negosyo." May kinuha siyang tablet mula sa kanyang bag at ipinakita ito kay Mateo. Nasa screen ang isang article mula sa isang kilalang business journal. Ang headline, "Alcantara Group Stocks in Freefall Amidst Takeover Rumors." Nanlamig ang dugo ni Mateo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, habang naglalaro ka ng bahay-bahayan dito, ang imperyo mo ay unti-unti nang ginuguho ng pamilya ko, sabi ni Celeste. Bawat salita ay tila isang patalim. "My father and his partners have been buying your stocks quietly for months. At ngayong wala ka, ngayong ang tingin sa'yo ng buong business community ay nawala na sa sarili, we initiated a hostile takeover
Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Mateo. Isang hostile takeover, ang pinakamasamang bangungot ng bawat CEO. Ang ibig sabihin nito ay pilit na kinukuha ang kanyang kumpanya laban sa kanyang kagustuhan. Hindi yan totoo, sabi ni Mateo. Nanginginig ang boses, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Really? Itinuro ni Celeste ang screen. Tingnan mo ang stock market. Agad na kinuha ni Mateo ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang cellphone na halos hindi na niya ginagamit. Binuksan niya ang kanyang business app. Ang kanyang screen ay napuno ng isang kulay, pula. Isang dagat ng pula. Ang mga numero ay walang awang bumabagsak. Down by 15%, 20%. Ang halaga ng Alcantara Group ay nawawala sa bawat segundong lumilipas. Kasabay noon, nagring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Sir Mateo? Boses ni Marcos sa kabilang linya, puno ng pagkasindak. Sir, nasaan ka? Totoo po ang balita. The board is in a panic. Nagpapatawag sila ng emergency meeting. We're being wiped out. Binitawan ni Mateo ang telepono. Nahulog ito sa lupa nang hindi niya namamalayan. Gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang lolo. Ang lahat ng ipinama sa kanya ng kanyang ama. Sa isang iglap, nawawala. May isang paraan para pigilan to, sabi ni Celeste. Ang boses ay malambot na ngayon. Mapanukso. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Bumalik ka sa Maynila. Ngayon din. Magpatawag tayo ng press conference. I-announce natin ang ating engagement. Ang pagsasanib ng Alcantara Group at ng kumpanya namin ang magiging pinakamalaking merger sa kasaysayan ng bansa. It will stop the bleeding. It will save your company. It will save your family's legacy. Ito ang ultimatum. Ang demonyo na nag-aalok ng kaligtasan, kapalit ng kanyang kaluluwa. Mayroon kang dalawang pagpipilian, Mateo, sabi ni Celeste. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang pisngi. Maaari mong piliin ang iyong imperyo, ang iyong pangalan, ang lahat ng bagay na ipinaglaban ng pamilya mo. O maaari mong piliin ang babaeng yon. Itinuro niya ang maliit na bahay kubo kung saan nagmumula ang isang mainit na liwanag mula sa gasera. At panoorin ang pagbagsak ng lahat ng itinayo ninyo hanggang sa maging abo. Hinalikan siya ni Celeste sa pisngi. You have 24 hours to decide. Tumalikod si Celeste at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Iniwan si Mateo na nakatayo sa dilim, wasak at hindi makagalaw. Tumingin siya sa maliit na bahay. Naisip niya si Lina, ang kanilang magiging anak. Ang simpleng buhay, ang kapayapaan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo, ang mga sugat. Ito na ba ang bago niyang pagkatao? Ngunit isang multo mula sa dati niyang buhay ang bumubulong sa kanyang tainga. Ang pangalang Alcantara, ang yaman, ang kapangyarihan. Ang tungkulin niya bilang tagapagmana. Nakatayo siya roon ng napakatagal. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang kanyang isip ay isang malaking digmaan. Nakita ni Lina mula sa bintana na hindi pa bumabalik si Mateo. Nag-aalala. Lumabas siya para hanapin ito. Nakita niya itong nakatayo malapit sa poso, nakatingin sa kawalan na para bang isang estatwa. Dahan-dahan siyang lumapit. Mateo? Mahinang tawag niya. Ayos ka lang ba? May problema ba? Dahan-dahang lumingon si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, puno ng pagkalito, puno ng isang bigat na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang tingin na waring pinipili nito ang kanyang buong kinabukasan sa sandaling iyon. Lina, sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Kailangan kong pumili. Pumok. Hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa labas ng bodega, nakatingin sa mga bituin.
habang ang dalawang mundo ay naglalaban sa loob ng kanyang isipan. Sa isang banda, ang kumikinang na mga toreng bakal ng Maynila. Sa kabila, ang simpleng ilaw ng gasera mula sa bahay ni Lina. Korona o tahanan. Kinabukasan, mayroong isang kakaibang bigat sa hangin. Si Lina ay balisa, si Aling Sion ay tahimik, si Tatay Ben ay nagmamasid lang, ngunit alam niyang may malaking nangyayari. Tanghali na nang lumabas si Mateo mula sa bodega. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroong isang bagong uri ng determinasyon. Isang kapayapaan na hindi pa nakikita ni Lina dati. Tay Ben, Nay Sion, Lina, sabi niya sa kanila, maari po ba tayong mag-usap? Nagtipon sila sa maliit na sala. Kailangan kong gumawa ng isang tawag, sabi ni Mateo, hawak ang kanyang lumang cellphone. Isang napakahalagang tawag, at gusto kong marinig ninyo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pwede po bang makitawag ng video call sa isa sa mga kapitbahay na may mabilis na internet? Kailangan po ito ng buong board of directors ko. Naguguluhan man, tumango si Tatay Ben at ipinatawag ang pamangkin niyang may computer shop sa baryo. Makalipas ang ilang minuto, sa harap ng isang luma, ngunit gumaganang desktop computer, lumitaw ang mga mukha ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas, ang board of directors ng Alcantara Group. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Sa isang bintana ng video call, nakita rin ni Mateo ang mukha ni Celeste, nakangiti ng may pagtatagumpay. Mateo, sa wakas, anong nangyayari sa'yo? We are collapsing! Sigaw ng isang matandang miyembro ng board. Calm down everyone, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. Nakatayo sa kanyang likuran ang pamilya ni Lina, tahimik na nakikinig. I call this meeting to announce my final decision. Pagpapatuloy niya, ngumiti si Celeste. Inaasahan ang kanyang tagumpay. Alam ko ang tungkol sa hostile takeover na pinaplano ng pamilya ni Miss Valderrama, sabi ni Mateo. Nagulat ang lahat, maliban kay Celeste. At alam ko rin ang alok nilang merger kapalit ng aming pagpapakasal. Then take it, Hijo. It's the only way, sabi ng isa. Tumingin si Mateo sa screen, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan. Ang Alcantara Group ay itinayo ng lolo ko sa pundasyon ng integridad. Ipinagpatuloy ito ng aking ama sa prinsipyo ng kapangyarihan, sabi niya. Lahat ng buhay ko, sinunod ko ang mga prinsipyong yon. Akala ko, iyon ang sukatan ng isang tunay na lalaki. Huminga siya ng malalim, pero nagkamali ako. Nitong mga nakaraang buwan, dito sa probinsya, natutunan ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Natutunan ko ang halaga ng pagtatrabaho gamit ang sarili mong mga kamay. Natutunan ko ang halaga ng isang pamilya. At natutunan ko ang halaga ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Tumingin siya kay Lina. Ang mga mata nito ay lumuluhana. My answer to the merger is no, maring sabi ni Mateo. Natigilan ng lahat. Ang nangiti sa mukha ni Celeste ay naglaho. Mateo, are you insane? I will not save my company by sacrificing my happiness. I will not be blackmailed, sabi ni Mateo. Kung kaya ninyong pabagsakin ang Alcantara Group, sige, gawin ninyo. Pero ang pangalan ko, ang pagkatao ko, hindi ninyo makukuha. Tumingin siya ng diretso sa camera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Effective today, I am resigning as the CEO of Alcantara Group. I am entrusting the company to the board. I am choosing a different life. Isang kaguluhan ang nangyari sa video call. Mga sigawan, mga pagtutol, pero hindi na sila pinansin ni Mateo. Pinatay niya ang tawag, katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Mateo at hinarap ang pamilya ni Lina. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Wala na siyang pera. Wala na siyang kapangyarihan. Isa na lang siyang ordinaryong tao. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay,
Naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya si Tatay Ben. Ang mukha nito ay seryoso pa rin. Tinitigan siya nito ng matagal. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Mateo, itinaas ni Tatay Ben ang kanyang kamay at marahang tinapik ang balikat niya. Isang tapik. Ngunit para kay Mateo, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Isang tapik ng pagtanggap. Anak, sabi ni Tatay Ben sa isang basag na boses. Isang salita lang, pero sapat na. Naluha si Mateo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Lina na umiiyak na rin sa tuwa at pagkamangha. Kinuha niya ang mga kamay nito. Lina, sabi niya, wala na akong maibibigay sa iyong mansyon. Wala na akong maibibigay na magarang kotse o mamahaling alahas. Kumuha siya ng isang maliit na damo mula sa sahig at mabilis na ginawa itong isang bilog na singsing. Ang tanging maibibigay ko na lang ay ang sarili ko, ang puso ko, ang mga kamay kong handang magtrabaho para sa'yo at sa magiging anak natin. Lumuhod si Mateo sa harap ni Lina. Rosalinda Flores, will you marry me? Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa si Lina, isang tawang puno ng kaligayahan. Opo, bulong niya. Oo, pakakasalan kita. Makalipas ang ilang buwan, isang simpleng kasalan ang idinaos sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga sa bakuran ng mga Flores. Walang magarbong dekorasyon, tanging mga puting bulaklak ng kalachuchi na pinitas mula sa hardin ni Aling Sion. Walang orkestra, tanging isang lokal na mga awit na tumutugtog ng gitara. Ang mga bisita ay ang buong baryo. Lahat ay nakangiti, lahat ay masaya para sa bagong mag-asawa. Si Lina, sa kanyang simpleng puting bestida na tinahi ng kanyang ina, ay hindi pa naging ganito kaganda. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang buhay na testamento ng kanilang pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Si Mateo naman, suot ang isang pinaglumaang barong Tagalog na ipinahiram ni Tatay Ben, ay hindi kailanman naging ganito kakisig. Ang yabang at lamig sa kanyang mga mata ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang init at kapayapaan na sumasalamin sa asul na langit. Nang sabihin nila ang kanilang I do, hindi ito sinabi sa harap ng isang altar na gawa sa ginto, kundi sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan na ang tanging saksi ay ang kalikasan. Sa munting salo-salo pagkatapos, lumapit si Tatay Ben kay Mateo. May dalang 2 baso ng tuba. Isang tagay para sa aking anak, sabi ni Tatay Ben, at sa unang pagkakataon, isang buong nanggiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi dahil isa kang alkantara, kundi dahil isa kang tunay na lalaki. Itinaas nila ang kanilang baso at nag-inuman, isang tagay na sumisimbolo sa pagtanggap, pagpapatawad, at isang bagong simula. Habang pinagmamasdan ni Lina ang kanyang asawa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga magsasaka at ang kanyang ama na tumatawa sa tabi nito, napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang malikot na sipa mula sa loob. Napangiti siya. Ang batang ito, ang batang minsang naging simbolo ng kanyang takot at kahihiyan, ngayon ay ang naging tulay para pagalingin ang lahat ng sugat. Ang batang ito ang nagturo sa isang bilyonaryo kung paano magmahal at nagturo sa isang simpleng babae kung paano hanapin ang kanyang lakas. Paglipas ng mga araw, naging bahagi na ng baryo si Mateo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Alcantara Group ay kumalat, ngunit hindi ito naging mahalaga sa kanila. Gamit ang kanyang talino sa negosyo, tinulungan ni Mateo ang mga magsasaka na bumuo ng isang kooperatiba. Tinuruan niya silang i-market ang kanilang mga produkto hindi lang sa palengke, kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Unti-unti, umunlad ang kanilang kabuhayan at si Mateo ay kinilala hindi bilang ang dating CEO, kundi bilang Kuya Mateo, ang kanilang leader. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkatabing nakaupo sina Lina at Mateo
Sa dalampasigan, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Hindi ka ba nagsisisi? Mahinang tanong ni Lina. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Tumingin si Mateo sa malayo, sa karagatang walang hanggan. Minsan na namimiss ko ang aircon. Biro niya. Tumawa si Lina. Pero ang pagsisisi, umiling si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Lina at inilagay ito sa kanyang dibdib. Paano ako magsisisi kung ngayon ko lang naramdaman na buhay ako? Paano ako magsisisi kung ngayon ko lang nahanap ang tahanan ko? Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa malaking tiyan ni Lina. Naramdaman niya ang isa pang sipa. Ang buhay na to, Lina, mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Napaluha si Lina sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang simpleng baryo sa tabi ng dagat, natagpuan ng dalawang taong sinira ng magkaibang mundo ang kanilang buong kaligayahan. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang pagkakamali. Ngunit natapos ito sa pag-ibig. Isang pag-ibig na naitayo hindi sa pundasyon ng kayamanan, kundi sa pundasyon ng sakripisyo, respeto, at isang pusong naglakas loob na manatili kahit na ang lahat ng kinang ay naglaho na. Salamat, bulong ni Mateo sa buhok ni Lina. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano umuwi. At dito nagtatapos ang kwento ni Lina at Mateo. Isang kwentong isinilang sa pagkakamali, ngunit hinubog ng tunay na pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat segundo na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang istorya ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman kong nabuhay sina Lina at Mateo. Ang kanilang mga luha ay naging luha ko, at ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay ko rin. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta magpapakilig, kundi hahaplos din sa ating mga puso at magbibigay ng aral. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na handang magsakripisyo, magpatawad at manatili. Ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na pagkakamali, mayroong liwanag na naghihintay. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Mateo at Lina? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay napakahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, maraming salamat po at mag-iingat kayong palagi.